Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po, Binibining Crisel. Okay, so manalangin muna tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So magandang hapon mga bata. Magandang hapon po, Binibining Crisel. So bago kayo umupo, pakihanay ng inyong upuan at ipulot ng mga basura sa paligid. Tapos na ba? Tapos Okay, maaari na kayong umupo. So naalala niyo pa ba ang ating nakaraang leksyon? Opo. Okay, so ano ba ang ating tinalakay noon? Ang alamat. Okay, ano nga ba ang alamat? Okay, Yusha? Ang alamat ay kwentong nagsasabi ng pinagmulan ng isang bagay, lugar o pangyayari. Tama, ang alamat ay isang kwento tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay kagaya ng mga lugar, tutas, hayop at iba pa. So, meron ba kayo nalalaman kung anong mga halimbawa ng alamat? Opo. Okay, Yusha? Ano? Alamat ng pinya. Tama. Ano pa? Alamat ng apple. Tama. Alamat ng mansanas. Ano pa? Alamat ng durian. Tama. Alamat ng durian at Gayaba. bayabas. Antol. Okay. Bago natin tatalakayin ating paksa ngayon, mag-check muna ako ng attendance. So, kapag tatawagin ko yung pangalan, sabihin nyo, narito po ako. Sure. So, magsimula na ako. So, Yusha. Narito po ako, teacher. Okay. Doy-doy. Narito. Laiko. Narito po ako, teacher. Maile. Narito po ako. Okay. Lahat ay nandito sa klase. Walang lumiban. So, ngayon, ating munang babasahin ang ating mga alituntunin para mas maayos ang ating pag-aralan ngayon. So, pakibasa. Mga alituntunin. Una. Makikinig sa guro habang siya ay nagsasalita. Pangalawa. Magbigay ng respeto bawat isa. Pangatlo. Itaas ang kamay pag sasagot o magtatanong. Pang-apat. Makiisa sa mga aktibidad na ibibigay ng guro. So, naiintindihan niyo ba ang ating mga alituntunin? Opo. Okay. So, ngayon, meron na ba kayong ideya kung ano ang ating paksa? Okay, so meron muna ako ipapakitang larawan sa inyo. Ano nakikita nyo? Araw. Araw. So, kailan nyo nakikita ang araw? Sa umaga. Tama, nakikita nyo ang araw sa Umaga. Kapag nakikita kayo ng araw, anong nararamdaman ninyo? Mainit at silaw. Mainit at silaw sa Mata. Tama. Ano nga ito? Sun. Ay, Sa Tagalog? Araw. Araw. Tama. So ito ay Araw. Pangalawa naman, ano ito? Between. Between. Ay, hindi ito between. Ano ito? Buwan. Buwan. Tama. So, kailan nyo nakikita ang buwan? Kapag? Sa gabi. Okay. Sa gabi nyo makikita ang buwan. So, kapag nakikita kayo ng buwan, ano nararamdaman ninyo? Siga. Siga, tama. Maganda. Maganda. Maliwanag. Tama? Maliwanag kapag gabi. Kapag wala kayong suga or ilaw, ano ang magiging ilaw ninyo? Ang buwan. Tama. Ang buwan ay nakikita kapag Sa gabi. sa gabi. Tama. Pangatlo, ano naman ito? Between. Tama, between. Kailan nyo nakikita ang between? Sa gabi. Magaling. So,
sa gabi natin makikita ang Bituin. Anong nararamdaman ninyo kapag nakikita kayo ng bituin? Maganda. Maganda. At kumikislap. Kumikislap, tama, at maliwanag kapag gabi. Nakikita na ba kayo ng bituin? Opo. Magaling. At nakikita kayo ng bituin. So, pang-apat na larawan. Ano ito? Rainbow sa Tagalog. Bahaghari. Kailan kayo nakakita ng bahaghari? Kapag ulan, kapag umulan, kapag init, tama? Kapag Ano pa? hapon, Hapon, tama. So, ang bahaghari nakikita natin kapag hapon. hapon. Ano pa? Ulan, init kapag tapos na ang ulan. So, sa bahaghari, ano nakikita nyo? Maraming Color. kulay. So, ano nakikita nyo yung kulay sa bahaghari? Red, orange, yellow, green, blue, sky blue, cyan, violet. Okay. Tama. So, meron na ba kayong ideya kung ano ang ating paksa ngayon? Meron na ba kayong ideya? Ano kaya sa tingin nyo ang ating paksa ngayon? Tungkol sa? Okay, so, atin munang alamin ang ating ang ating layunin. So, una ay unang layunin natin ay pakibasa. Una ay Natutukoy ang mga tauhan ng tagpuan at mahalagang bayani sa lahat ng bahaghari. okay, so pangalawang layunin natin ay pakibasa. Naipahayag ang pagpapahalaga sa pagmamahal sa pamilya at pagpasalamat sa kalikasan. Pangatlo naman, pakibasa. Nakakaguhit ng bagay at nakalasan ng paliwanag sa aral tama. So, base sa ating layunin, meron na ba kayong ideya kung ano ang ating tatalakayin ngayon? Wala? So, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa Alamat ng bahaghari. So, ano nga ang bahaghari? Sa Ingles. Anong bahaghari sa Ingles? Rainbow. Tama. So, ang bahaghari ay rainbow sa Ingles. So, para malaman natin kung ano ang pinagmula ng bahaghari, kung bakit mayroong bahaghari, magbasa tayo ng kwento ng alamat para malaman natin kung ano ang pinagmulan nito. Handa na ba kayo? Handa na po kami lahat. Okay, pakibasa. Ang alamat ng bahaghari. Pakibasa. Sa unang panahon, mayroon na 7 kulay sa mundo. Pula, kahel, dilaw, luntian, dugaw, indigo, at lila. Na Inatasan. sa May bahala na bigay ng kulay at kagandahan sa kapaligiran. So, ano mga tauhan sa kwento sila?
Sino ang inatasan? Sino si Bathala. Tama. So, ito si Pula, si Kahel, si Dilaw, si Lutian, Bughaw, Indigo, at Lila. At ito naman si Bathala. Tama. So, ibasa. Ngunit sa halip ng magtulungan, nagkaroon sila ng gitan at pagsasan sa isa't isa. Bawat kulay ay naniniwalang siya ay pinakamalaking ambag sa kulay. Dahil dito, nauwi ang kanilang pagtatalo sa matitiling at katanggulan. Sa halip na magtulungan sila, anong ginawa nila? Nag-inggitan at nagpaligsahan. So, bawat kulay daw kuno ay naniniwalang siya ang may pinakamalaking ambag sa mundo. So, dahil dito, nauwi ang kanilang pagtatalo sa matinding alitan at kabuluhan. So, nag-away-away na ang mga kulay. Nag-away-away na sila pula, sila verde, sila dilaw, sila puti, at sila indigo. Pangatlo, pakibasa. Narinig ni Bathala ang nangyayari ang pagtatalo ng mga kulay. Dito nagalit si Bathala, pinalugsahan sila. Sabay-sabay. Narinig ni Bathala ang nangyayari ng pagtatalo ng mga kulay. Dahil dito nagalit si Bathala, pinarusahan sila nito. Sinabi niya, dahil hindi kayo nagkasundo, paparusahan ko kayo ng ayon sa inyong kagustuhan. Dahil palagi kayong magkakakumpetensya, gusto kong malaman ninyo ang kahalagahan ng kooperasyon sa isa't isa. Ang kahalagahan ng bawat isa sa inyo. So, anong narinig ni Bathala? Ang pagtatalo ng mga kulay. So, dahil dito, nagalit si Bathala. Tama. At pinarusahan niya ang mga Kulay. kulay. Tama. Anong sinabi niya? Dahil hindi kayo nagkakasundo, paparusahan ko kayo ng ayon sa inyong kagustuhan. So sabi ni Bathala, paparusahin niya ang mga kulay dahil sila ay nag-aalita, nag-away-away na. Dahil sila ay palaging nagkokompetensya kung sino sa kanila ang may mas maraming naiambag sa mundo. Ibasa? Mula ngayon hanggang sa habang buhay, gagawin ko kayong isa upang nang sa gayon ay maramdaman ninyo ang inyong kahalagahan at kagandahan ng bawat isa sa inyo. Kung kaya pinagsama ni Bathala ang 7 kulay, pinadikit-dikit niya ang mga ito. At dahil sa sobrang nagalit si Bathala, kung kaya siya ay nababa sa pag-iyak. Okay, so mula ngayon hanggang sa habang buhay, anong ginawa ni Bathala sa kanila? Pinagsama-sama ni Bathala ang mga kulay. O kaya, pinagdikit-dikit niya ito upang para maintindihan ng mga kulay kung ano ang kagandahan ng pag-uunawaan ng bawat isa. So pinagdikit ni Bathala ang mga kulay.
So ano kaya nangyari sa mga kulay? So ngayon, ating malalaman. At, pakibasa? At nagtago ang mga kulay sa takot ng bahala. Lumabas na lamang sila pagkatapos umiyak ni Bathala. Ngunit laking gulat niya nang sila'y lumabas ay dikit-dikit na sila. Hindi na nila mapaghiwalay ang kanilang mga sarili kahit anong pilit nila. At nalaman nila, meron pa? At nalaman nila na mula sa pito sila ay naging isa. So pagkarinig nila na paparusahan sila ni Bathala, anong ginawa nila? Sila ay nagtago dahil sila ay natatakot kay Bathala. Ano ang gagawin ni Bathala sa kanila? Kaya lumabas na lamang sila pagkatapos umiyak ni Bathala. So lumabas sila nung natapos na si Bathala na umiyak. Ngunit laking gulat nila nang paglabas nila ay dikit-dikit na sila. So nagulat ang mga kulay dahil paglabas nila ay dikit-dikit na sila. Hindi na sila magkahiwalay. At pagkatapos, nalaman nila na mula sa pito, naging isa na lamang sila. So, base sa larawan, di ba? Naging isa, mula sa pito, di ba? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Naging isa na lang sila. Okay. Makibasa? Sa pangyayaring iyon, sinasabi ni Bathala na kanilang hari ay nahabag. Kung kaya ngayon, ang habag ng hari na pinagmulan ng mga ito ay sa paglagoy naging bahagi. Ang pitong kulay ay tinawag na bahagi. so sa pangyayaring iyon, sinasabing si Bathala na kanilang hari ay nahabag. Kung kaya ngayon, ang habag na hari, so ang habag na hari ay ang Bathala. Na pinagmulan naman ito ay sa paglaon na naging bahaghari. Ang pitong kulay ay tinatawag na bahaghari. So meron ba kayo natutunan sa ating kwento? So anong natutunan niyo sa inyong sa kwento? Ang pagiging mayabang at pag-aaway dahil sa kagandahan ay mali. Dapat matutong magpakumbaba at magkasundo dahil lahat ay mahalaga. Tama. So, ang aral ay niyo na po ay dapat magtulungan at hindi mag-away-away dahil mas maganda kapag nagkakaunawaan ang bawat isa. Tama. So ano pa ang inyong ang nakuha niyong aral sa kwento? Ano pa? Okay, Yusha. Walang kulay ang mas maganda kaysa sa iba. Lahat ay may kanya-kanyang ganda at halaga. Tama, ang bawat kulay ay may kagandahan. Tama. So, sino pa? Ano pang aral ay inyo nakukuha tungkol sa alamat ng bahaghari? Okay, Doy-Doy. Ang pagmamataas ay nagdudulot lamang ng gulo at pagkakahiwalay. Tama. Dapat tayo ay magtutulungan dahil ito ay, kapag hindi tayo nagtutulungan, ito ay nagdudulot ng problema. Tama. So, ano pa? Sino pang may ideya o ano ang kanilang naunawan sa ating paksa ngayon? Like ko! Ang pagkakaisa ay nagdadala ng kapayapaan at kagandahan. Tama. Ang pagkakaisa ay nagdudulot ng
kapayapaan at kagandahan sa ating lipunan. So, meron pa ba? Okay, Miley. Dapat matutong respeto sa pagkakaiba ng bawat isa. Tama. Dapat respetuhin ang pagkakaiba ng bawat isa. Tama ba? Tama. Dapat respetuhin natin ang pagka-iba-iba ng bawat isa dahil ang bawat isa ay merong tinataglay na kakayahan, kagandahan, kabaitan, karespetuhan, at iba pa. So, naiintindihan niyo ba ang ating tinalakay ngayon? Opo. Opo. So, ano nga ang tinalakay natin ngayon? Ang alamat ng bahagari. Tama, ang alamat ng Bahagari. Tama, ang alamat ng Bahagari. So, naiintindihan niyo ba? Naintindihan po. Okay, para sa ating paglalapat, ay handa na ba kayo sa ating aktibidad? Opo. Okay, so panuto, bawat isa ay gumuhit ng bahaghari at isulat ang aral na nakuha mula sa alamat na tinalakay. So, pwede kayong maggrupo kapag gusto ninyo. Pwede rin bawat isa. Grupo? Gusto nyo? Hindi. Okay, grupo. So, gawa ng inyong gawain. Gumuhit ng bahaghari at isulat ang aral na nakuha mula sa alamat na tinalakay. So, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para matapos ang inyong gawain. So, pwede kayong magpunta sa inyong grupo, sa inyong pangkat. At kapag tapos na kayong magguhit, lagay o isulat ang aral na nakuha ninyo sa ating tinalakay. Meron na lang kayong 3 minuto. Tapos na ba? Tapos na ba kayo? Wala pa po. Wala pa? Okay. Meron ba kayong mga ballpen o lapis? Wala po. Wala. Okay. So, bibigyan ko kayo ng ballpen at saka lapis. So, ito. So, yung pen. Pwede nyo ilagay sa likod ng inyong ginuhit na Tapos na ba? Hindi pa. Wala. 2 minuto na lamang.
na ba? Wala pa. Opo. Wala pa. Okay. Wala pa po kami lahat. Sabihin nyo kapag tapos na kayo, ha? Opo, madam. Anong madam? Kapag tapos na kayo sa inyong ginawa, i-presentar niyo ito sa harapan. At basahin ang inyong aral na inyong nakuha sa ating tinalakay ngayon. Tapos na ba? Hindi pa. Hindi pa. Okay. Hindi pa kayo tapos. Tapos na ba? Malapit na. Okay, malapit na kayo. Matapos. Ito ay pangkatang gawain. Okay, tapos na ba? Okay. Magsiupo kayo ulit sa inyong mga upuan. So, sino ang magbasa at ipresentar ang inyong ginawa ngayon? Si Miley. Okay. Punta ka dito, Miley, sa harapan at basahin at ipresentar mo ang inyong ginawa ngayon. So, ipakita mo ang laraw, ang inyong ginuhit. Wow, maganda. Anong ginuhit ninyo? Bahaghari. Okay. So, anong aral na nakuha ninyo? Pakibasa sa iyong yung ginuhit. Anong aral? Mahalaga ang pagkakaisa, respeto at pagtanggap sa pagkakaiba ng bawat isa, kaya dapat magkaisa tayo. Tama. So, ang aral na inyo nakuha ay dapat mahalaga ang pagkakaisa, respeto at pagtanggap sa pagkakaiba ng bawat isa, dahil ito ay nagdudulot ng magandang kinabukasan o magandang pakikisama sa mga tao sa ating lipunan. So, palakpakan ng bawat isa. Maaari na ikaw magtungkol. So, handa na ba kayo sa ating pasulit? Dahil naiintindihan ninyo ang ating tinalakay, magsusulit ako. Handa na po kami Bigay ako ng pasulit. So, kumuha kayo ng papel at sagutin ang mga tanong na ibibigay ko sa inyo. So, bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang matapos ang inyong pagtataya o pagkuwi. So, bibigyan ko kayo ng inyong mga katanungan. Miley. Kayo. Ikaw. At ikaw. So, magsimula na kayong magsagot sa mga tanong. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto. So, bibigyan ko kayo ng 5 minuto.
Kapag mayroong katanungan, magtanong lang kayo sa inyo. Tapos na ba? Tapos pa. Ang iba ay tapos na, at ang iba ay hindi pa. So, aantayin natin ang iba. Tapos na ba? So, tapos na. So, pakibigay ang inyong mga sagot sa akin. So, naiintindihan niyo ba ang tinalakay ngayon? Okay. So, ano ang tinalakay natin ngayon tungkol sa alamat ng bahaghari. Tama. So, para sa inyong takdang aralin, panuto, alamin ang kahulugan at awiting bayan at ipasa ito sa susunod na klase. So, naiintindihan niyo ba ating gawaing bahay o takdang aralin? Alamin ang kahulugan ng awiting bayan at ipasa ito sa susunod na klase. So, naiintindihan niyo ba? Naiintindihan ko. Okay, so magsitayo ang lahat sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, paalam mga bata? Paalam mo, Binibining Fidel. Pwede na kayong magsiyong po.